Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping claw, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding pa rin ito sa issue ng West Philippine Sea ho mga ka-action, mga kakamping. Pero sa panahon po ngayon, kailangan po muna natin magtulungan. Yun lang po yun sa mga gustong makipagtulungan at may pagmamahal sa bayan. Pero yung mga kaibigan natin na ayaw magmahal sa sarili nating bansang sinilangan, nasa sa kanila na po yun. Pero para sa ating naniniwala na ipaglaban natin ang sarili nating atin, dapat po magtulungan ho tayo, partikular na po sa mainit na issue, sa usapin na issue dyan sa West Philippine Sea. Kailangan po natin magtulungan, hindi po natin pinipilit ang ayaw makipagtulungan, at bagkos na makipagtulungan ho sila ay para pa bang pinapaboran ho nila ang ginagawa ng China. Freedom po nila yung kung doon po sila kakampi sa mga China. Pero tayo na may pagmamahal sa bayan, tayo po ay magtulungan. Anuman ang kulay mo sa panahon ngayon, magtulungan po tayo sa usaping West Philippine Sea, sa usapin ni Kibuloy. Dahil sa usapin naman ni Kibuloy ay may mga tao na gustong makamit ang matagal nilang inaasam-asam na katarungan ho mga ka-aksyon, mga kakamping. So ito po mga ka-aksyon ha, uulitin ko, hindi po ako bumabaliktad. Ito po ay suporta ko lang po sa ating pagmamahal sa ating bansa, no? Dahil gaya ng sabi ko, kapag ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos ay para sa bayan at makikinabang ang lahat ng Pilipino, ay susuporta ko. Pero hindi ko po inaalis sa puso't isipan ko na ako po ay isang solid kakamping. Okay? Sa ngayon, kailangan natin magtulungan. Kailangan natin mag full force para ipakita na tayo ay matapang na nakikipaglaban gamit ang ating mga boses sa sarili nating atin. Okay, ito nga po si Amy Marcos ho mga ka-action. Ito po yung nakakalungkot sa side ng mga Marcoses, sa side ng mga supporters ng mga Marcoses. Kasi inaasahan ito si Amy Marcos na sana isa siya sa mga tutulong sa mga magagandang ginagawa ng kanyang kapatid na si Mr. President Bongbong Marcos. Pero taliwas po yun sa inaasahan ng mga supporters niya. Si Amy Marcos ngayon ay alam naman po natin na imbes na magboses o ikundina ang mga ginagawa ng China, pero baliktad po ang atin naririnig sa bawat niyang pahayag sa social media. Okay. Ito po si Amy Marcos ay pinagbibintangan niya nga po. Ito si dating Senador Trillanes na nung panahon na si Noynoy Aquino ang presidente at si naging katuwang ito si Trillanes para labanan ang mainit na usapin dyan sa West Philippine Sea at sa area ng Scarborough Shoal ho mga ka-aksyon. Ito po mga ka-aksyon, may paglilinaw at tinabla niya po ang nasabing pagbibintang ni Amy Marcos. Ito po ang paliwanag ni dating Senador Trillanes ho mga ka-aksyon, at ito po ang pinaka biggest achievement ni dating Senador Trillanes ho mga ka-aksyon. Ito po, panoorin po muna natin. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga maka-Duterte sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dosenang Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon
hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Anyway, nang matapos ang back channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, naobligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang paglilinaw ni dating Senador Trillanes. Grabe din pala ang ginawa ni Trillanes para sa lugar ng West Philippine Sea na pinag-aagawan mga ka-action, no? 'Di ba? Oh, yun po talaga ang naging mission niya. Oh, ang pahupain ang tensyon sa lugar ng Scarborough Shoal ho mga ka-action. Oh, narinig nyo naman at hindi ko na pwedeng ulitin. Okay? Ito po sana ang dapat suportahan ni Amy Marcos. No? Dapat si Amy Marcos bilang isang senador, dapat ipaglaban niya ang West Philippine Sea. Di ba? Ang kaso nga lang, ang problema nga lang, para bang nalaso na talaga ang isipan ni Amy Marcos na magiging pro-Duterte or pro-China ho mga ka-action. Alam nyo mga ka-action, nakakalungkot na may mga ganito tayong senador na imbis na ipagtanggol ang sariling atin, pero bakit? Ano pa sila? Bakit parang balakid pa sila? Para bang kinukontra nila ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Alam nyo sa totoo lang, karapatan ng kasalukuyang administrasyon ang ipagtanggol ang West Philippine Sea o ipaglaban ang West Philippine Sea at huwag hayaan na tayo ay maging sunod-sunuran o kukontrolin ng mga Chinese na yan sa ating sariling teritoryo. Di ba mga ka-action, mga kakampeng? Oh. Yung ginagawa ni Amy Marcos, tama ba yan? Para sa akin, malaking mali. Malaking expo yan, mga ka-action, mga kakamping. Sa isang survey na naundair natin dito sa vlog natin, isa sa Amy Marcos na pinapilian ng isang vlogger. Pero anong nangyari? Sa dami ng mga tinanong, walang bumoto kay Amy Marcos. Isa yan sa mga dahilan na sa susunod na pagtakbo ni Amy Marcos ay talagang malalaglag na huyan. Oh, mga ka-action, mga kakampi. Ngayon pa lang, kabisaduhin na natin ang mga senador, hindi man sa mga senador, lahat ng mga opisyal na nasa gobyerno, kung sino ang dapat iboto, kung sino ang may malasakit sa bayan, at kung sino ang may mga malasakit sa inaapi ho, mga ka-action. Kaya lagi nyo pong tandaan, ngayon pa lang, kabisaduhin nyo na. Huwag na po tayong magpalinglang. Huwag na po tayong magpaluko sa mga taong nais lang tumagal sa serbisyo. No? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.